Dominant protector. Credit to the author. 2,421-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Jimboy Zandro. Ni hindi niya alam kung para saan ang race eta, lalo pa ang pinagsama-samang medicinal properties ng mga halamang ito, at palitan pa ang isa sa mga ito. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa noo ni Polong pagkaraan ng ilang sandali. Ngunit si Polong ay isang propesor, pagkatapos ng lahat. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng recipe, ngunit alam niya kung ano ang betel nut. Ito ay isang uri ng 4 na immortal ng pamilya George. Ang tinaguriang 4 na immortals ng pamilyang George ay ang 4 na uri ng mga halamang gamot, ibig sabihin, ang 4 na uri ng asukal, 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 at asukal. Ang mga nakapagpapagaling na epekto ng 4 na halamang ito ay maaaring palitan ng anumang iba pang mga halamang nuwes. Mula sa George 4 na immortals kung tungkol sa epekto, ito ay dapat na magkatulad. Ganun ba? Napaisip si Melissa. Pero, ano ang ibig sabihin ng race eta na ito? Bakit hindi ko maintindihan? Ang race eta na ito ay karaniwang ginagamit upang gamutin ang walang kabusugan na pagkain at walang kabusugan na gana. Dapat din itong magkaroon ng epekto ng pagpapaginhawa sa atay at pagpapaginhawa sa tiyan. Casual na sabi ni Polong. Pagkapalitan mo, nabawasan ng husto ang epekto ng race eta. Race eta lang ito para matigil ang pagtatae at pagtatae. Ang charred betel nut ay may epekto ng pagtigil sa pagtatae at pagtatae, saan pa natin makikita ang ibang gamot na binanggit mo? Mahinang sabi ni Terence habang sinusulyapan si Polong. Ikaw. Pagkatapos sabihin mo sa akin, ano ang ibig sabihin ng race eta na ito? Namutla ang mukha ni Polong sa sinabi ni Terence. Tama si Terence, may karagdagang epekto ang betel nut, ngunit naramdaman niyang hindi makatwiran si Terence. Bakit niya sinabi na ang race eta ay para sa pagtatae? Hindi mo naiintindihan ang recipe na ito. Akala ko ito ang pinakamagaling na bahay ni Kang. Tumingin si Terence kay Polong at ipinaliwanag, hatiin ang race eta na ito sa dalawa. Ang isa ay para sa paghinto ng pagtatae at paggamot sa pagtatae, at ang isa ay para sa pagpapakain ng katawan pagkatapos ng paghinto ng pagtatae at paggamot ng pagtatae. Ah! Napakurap si Polong. Tiningnan niya ito ng mabuti, hindi ba? Dati siyang nakatali sa ideya na ang isang race eta ay may isang epekto. Hindi niya akalain na ang dalawang hindi magkaugnay na race eta na ito ay pinagsama, kaya normal lang na hindi niya ito maintindihan. Gayunpaman, ang pag-aangkin ni Terence na ang bahay na si Kang ang pinakamagaling dito ay nagmukhang masama kay Polong. Ang gamot na pampababa ng timbang ni House Kang ay ang parehong panlilinlang, at ito ay nalantad ng kumpanya ng medikal na doktor na si Larkins, na naging pinakamalaking kahihiyan para sa kumpanya. So it was that simple. Naliwanagan si Melissa ilang araw na niyang iniisip ang tanong na ito, at isa ito sa mga tanong na ibinigay sa kanya ni Boss Bale, ngunit wala pa siyang karaniwang sagot. Sa bonus questions daw ng final exam, random na pipiliin ang 2 tanong sa bonus questions na kadalasang itinatalaga ni Boss Bale bilang isa sa mga tanong. Gayunpaman, kakaiba ang mga tanong na ito, at hindi sinasagot ni Boss Bale. Kinailangan nilang maghintay hanggang matapos ang pagsusulit upang malutas ang mga ito, kaya ang mga mag-aaral ay maaari lamang mag-isip tungkol dito. Tatanungin sana ni Melissa si Terence, ngunit naalala niyang matagal na siyang hindi pumapasok sa klase, kaya hindi siya nagtanong. Si Polong ang naglagay sa kanyang sarili sa panganib. Madali lang, ni Melissa ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit naisip ni Polong na ito ay Valentuna. Siya ay isang mag-aaral pagkatapos ng lahat, at ang kanyang kaalaman ay isang mundo bukod sa mga normal na mag-aaral sa unang taon. Hindi magawang magalit ni Polong kay Terence dahil sa pagnanakaw ng kanyang spotlight, at hindi niya magawang paikutin. Professor Kang, mabuti pang bumalik ka at mag-aral ng mabuti, baka sakaling hindi ka makapasa ng thesis. Mahinang sabi ni Terence. Ang ganitong uri ng tanong ay talagang pang-utak.
Hindi ito karaniwan sa pang-araw-araw na medikal na pagsasanay at pananaliksik, kaya hindi ito dapat gamitin bilang pamantayan ng kaalaman. Tumawa si Polong, normal lang na kahit ang mga doktor sa TV ay hindi kayang lutisin ang mga brain teaser. Gayunpaman, si Polong ay naghahanap lamang ng dahilan para sa kanyang pagkakamali. Masyadong nakakahiya para sa kanya na manatili pa rito, kaya umalis siya sa pagitan ng kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti pagkatapos ng ilang salita. Si Right Pancho naman ay may mapait na mukha. Kahit anong sabihin niya, hindi siya pinansin ni Jenny. Sa sandaling ito, may kinakalkula si Jenny sa kanyang tablet computer. Masyadong engrossed ang ekspresyon niya na para bang wala siyang pakialam sa nangyayari sa labas at nakatutok lamang sa pagbabasa ng mga libro ng mga pantas. Kahit anong right plate ang sinabi ni Tiger, nanatili siyang walang ekspresyon at hindi man lang nagtaas ng kilay. Sa ganoong sitwasyon, kahit na ang right coiling Tiger ay mahusay magsalita, si Jenny ay nagpanggap na bingi. Right coiling Tiger, nagkukwento ka ba? Lumingon si Terence kay Pancho pagkatapos niyang gawin si Polong. Haha, hindi naman. Gusto ko lang makipag-usap sa estudyanteng si Jenny tungkol sa karanasan ng pagiging alchemist. Kung tutuusin, alchemist naman tayong lahat. Mas mabuting magkaroon ng palitan sa isa't isa. Sabi mo Pancho. Oh, actually, kamakailan lang ay nakatagpo si Jenny ng bottleneck sa pill refining. Masyado siyang engrossed sa pagkalkula ng ilang bagay. Normal lang na hindi niya marinig ang sinasabi mo. Madalas hindi niya ako naririnig kapag kinakausap ko siya. Paliwanag ni Terence, at parang natatakot siya na hindi siya paniwalaan ng right coiling Tiger, tumawag siya, Jenny. Hindi sumagot si Jenny at nagpatuloy sa pagkalkula. Ganun ba? Ang kanang kamay na si Tiger ay tumango ng may pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, tinawag ni Terence si Jenny at hindi siya sumagot. Posibleng engrossed siya. Oo, seryosong tumango si Terence, tumatawa sa loob. Hindi tanga si Jenny, alam niya kung paano makipagtulungan sa kanya. Anong klaseng bottleneck ang na-encounter niya? Sabihin mo sa akin, babalik ako at kumonsulta sa aking lolo. Sasabihin ko sa kanya pagkatapos ng ilang talakayan. Tanong ni Pancho, ayaw sumuko. Naranasan niya ang ilang problema, ngunit ayaw niyang makagambala sa iba. Dahil medyo mahirap, sabi ni Terence, na nagkukunwaring nasa mahirap na posisyon. Wala akong magagawa tungkol dito. Kahit hindi mo kaya. Natuwa ang Coil Tiger sa mga salita, nakita niya kung paano pinabagsak ni Terence si Polong, at nag-aalala siya na gagawin din ni Terence sa kanya. Kaya, napakaingat ni Pancho. Nang marinig niyang sinabi ni Terence na may problema si Jenny, hindi niya sinabi na kaya niyang lutisin ito sa kanyang sarili, ngunit sinabi niya na pag-uusapan niya ito sa kanyang lolo, kung sakaling maglabas si Terence ng mahirap na problema para mahirapan siya. Gayunpaman, masaya siyang marinig na walang magagawa si Terence tungkol dito. Oo, pero sa tingin ni Jenny ay medyo magulo ang bagay na ito. Mas mabuting huwag ka nang guluhin. She can take her time to solve it. Sabi ni Terence. 2,422. Sabi ko, Terence, hindi ikaw si Jenny, paano mo malalaman na ayaw niya akong guluhin? At saka, magkakaklase kaming lahat. Tungkulin ko na tulungan siyang malutas ang ilang mga problema. Naantig ang puso mo Pancho habang sinasabi niya ito. Naisip niya na gusto ni Terence na umalis siya sa lalong madaling panahon, ngunit hindi niya hahayaan si Terence. Kung tutuusin, natuto siya sa karanasan ni Polong. Siya ay inutusan ng kanyang pamilya na lumapit kay Jenny upang makita kung gaano kahusay ang kanyang mga pill refining skills, kaya natural na hindi siya madaling sumuko. Natatakot ako na baka hindi mo ako matulungan pagkatapos kong sabihin sa iyo. Natatakot ako na mawalan ka ng mukha. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Sabi ni Terence. F*6, sinabi ko na ngang hindi ako makakatulong. I'll ask my grandfather to help. He can't help. Hindi ako ikaw, paano mo malalaman na mawawalan ako ng mukha? Galit na sabi ni Pancho. At saka, sa lakas ng iyong pamilya namin, wala talagang hindi namin maitutulong sa alchemy. Ang dahilan kung bakit ganoon ka kumpiyansa si Pancho ay dahil ang pamilya mo ay may suporta ng Sky Elixir Sect.
Kung hindi magagawa ng pamilya mo, magagawa ng Sky Elixir Sect, di ba? Kaya naman gumawa siya ng napakalaking pangako. Sige, dahil sinabi mo na, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Sa totoo lang, sinayang ni Jenny ang lahat ng mga sangkap na ibinigay mo sa kanya noon, sabi ni Terence, talagang nanlumo siya ngayong wala na siyang sangkap para sanayin ang kanyang mga kasanayan sa alchemy. Maaari lamang siyang magpanggap na nagpipino ng mga tabletop sa kanyang tablet. Kung gusto mo siyang tulungan, kumuha siya ng ilang materyales para sa mga tabletop sa ikalawang baitang. Siyempre, mas mahusay na magkaroon ng mga materyales para sa isang third grade na tableta. Go! Napaawang ang bibig ni Pancho sa sinabi ni Terence, at nahuli siya sa isang dilema. Mga materyales. Ang mga materyales na kinuha niya noon ay medyo nagkakahalaga na, at medyo bihira rin ang mga iyon at si Terence ay humihingi ng higit pa. Hindi niya alam ang gagawin. Sinabi na niya na hindi niya ito malulutas, ngunit kaya ng kanyang lolo. Siya, na nakaikot sa tigre, ay hindi makapagpasya tungkol sa usapin ng mga materyales, ngunit hindi kaya ng kanyang lolo. Ang pangunahing problema ay maaari silang gumawa ng desisyon, ngunit ang iyong pamilya ay magdurusa ng malaking kawalan. Bukod pa rito, kung si Jenny ang unang nag-usap nito, maaari na lang niyang itinikom ang kanyang mga ngipin at tinalakay ito sa kanyang lolo. Maaari lang niyang ibigay sa kanya ang mga materyales at mapalapit sa kanya, ngunit ito ang gusto ni Terence. Iba ito sa ibinigay niya kay Jenny. Ito ay natural na naglagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon. Gayunpaman, kung hindi niya ito ibinigay, sinabi na niya ang gusto niya. At saka, kung masisiraan man siya ng mukha at aalis sa pagkakataong ito, hindi na siya muling makakalapit sa kanya. Kaya naman, tama si Pancho na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nasabi lamang, materyales lang, tama ba? Siyempre, bilang isang pamilyang alchemy, ang aming pamilya ay makakakuha ng maraming materyales hanggat gusto namin. Sige, babalik ako at tatalakayin ito sa aking lolo. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng ilang sangkap para sa Jenny. Dapat tayong mga alchemist ay magtulungan sa isa't isa. Nako, ayos lang. Kung ayaw mong ibigay sa akin pagkatapos mong bumalik, maiintindihan ko. Magsipilyo ka na lang at sabihin mong hindi pumayag ang lolo mo. Medyo mahal ang mga materyales na iyon. I don't think your family can afford it. Mahinang sabi ni Terence. Iyan ang iniisip ni Pancho. Nais niyang bumalik at pag-aralan ito ng ilang araw, pagkatapos ay maglabas ng ilang materyales bilang tanda. Gusto niyang sabihin na kahit hindi pumayag ang kanyang lolo ay wala siyang magagawa. Gayunpaman, dahil binanggit ito ni Terence, natural na hindi na niya magagawa iyon. Awkwardly lang ang nasabi niya, why would I? Don't worry. I'll really bring back the same amount of materials as last time. Oh, kung gayon magpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ni Jenny. Magsisimula na ang klase, dapat kang bumalik din, ikaw Pancho, sabi ni Terence. Magsisimula na ang klase, okay. Ang right-coiled tiger ay medyo nanlumo. Ni hindi niya makausap si Jenny, at nag-aaksaya siya ng oras kay Terence. Hindi lang siya nabigo na makalapit kay Jenny, ngunit nawalan din siya ng maraming materyales. Malas talaga siya. Walang magawa siyang tumayo at naglakad pabalik sa upuan niya. Pumasok din si Boss Bale sa silid-aralan sa oras na ito. Lahat, kakatanggap ko lang ng notice from the school. This weekend, our biology department will be organizing a winter trip. The event will be held at the Natural Ski Resort in Jiden City near Stonegate City. Bagamat hindi hinihiling ng departamento ang lahat ng mga estudyante na sumali, ang aming major ay napakaraming mga mag-aaral. Sana lahat ay sumali. Kung hindi, hindi magiging maganda kung kakaunti tayo. Diretso ang sinabi ni Boss Bale, kung tungkol sa mga bayarin, ang ibang mga specialization ay naniningil ng fixed fee, ngunit ang aming klase ay iba. Ang bawat tao ay maaaring magbayad hanggat gusto nila. Walang upper limit o lower limit. Ang may pera ay maaaring magbayad ng higit pa, ang mga walang bayad ay maaaring magbayad ng mas kaunti, o kahit na ang mga hindi. Ginawa ito ni Boss Bale dahil gusto niyang makadalo ang lahat, para hindi sila mapigil ng gastos at oras.
Gayunpaman, ang mga nakapag-aral sa klase ni Boss Bale ay lahat ay may mga pamilyang may kaunting impluwensya, at lahat sila ay sikat sa mundo ng medikal, kaya ang maliit na bayad sa paglalakbay na ito ay talagang walang halaga. Hehe, bilang senior sa lahat, natural akong tumutugon sa tawag ni Mr. Bale. Maglalabas muna ako ng 10,000. Para sa mga estudyanteng mahihirap, ako na ang bahala sa gastos. Sabi ni Polong nang matapos si Boss Bale. Umaasa si Boss Bale na lahat ay makakasali sa group activity. Hindi natin mabibigo ang magandang intensyon ni Boss Bale. May dahilan kung bakit sabik na sabik siyang mag-abuloy. Nag-aalala si Polong na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Melissa, at ngayon ay nag-oorganisa ang paaralan ng isang winter trip. Paanong hindi siya magiging masaya? Natatakot siyang hindi pumunta si Melissa, kaya naman tumayo siya at sinabi iyon. Ngayong kahit ang mga mahihirap na estudyante ay pupunta, ano ang dahilan para tanggihan siya ni Melissa? Tungkol sa kung paano makalapit sa Melissa sa panahon ng bakasyon sa taglamig, si Polong ay walang oras na mag-isip tungkol dito, ngunit alam niyang makakahanap siya ng paraan. Si Boss Bale ay lubos na nasiyahan sa mga aksyon ni Polong. Medyo hindi niya sinasang-ayunan ang mga mapaminsalang gamot na nilikha ng medikal na kumpanya ng doktor na si Kang, ngunit si Polong ay kanyang estudyante, kung tutuusin. Hindi niya alam na si Polong ay talagang kasali sa negosyo ng pamilya, at naisip na si Miracle Doctor Kang ang nagsimula nito, kaya wala siyang masyadong opinyon tungkol kay Polong. Polong, maganda ang naging simula mo, pero higit pa o kulang ang 10,000 para sa buong klase. Dahil napaka-generous mo, tapos na. Walang kailangang magbayad. Hindi kinasusuklaman ni Boss Bale si Polong, ngunit naramdaman niyang ang pera ni Polong ay puro black-hearted money na kinita ng bahay na si Kang. Sayang ang hindi paggastos nito. Dahil napaka-mapagbigay ni Polong, maaari rin niyang hayaan siyang magbayad para sa lahat ng mga gastos. 2,423. Haha. Since very generous si Kuya Kang, ako, right coiling tiger, hindi rin ako mademo. I'll also sponsor 10,000. Sa wakas ay nakahanap na ng pagkakataon si Pancho na magpakitang gilas, at hindi niya ito maaaring pabayaan. Gusto niyang magkaroon ng magandang relasyon kay Boss Bale, kaya natural na kailangan niyang sumali. Sige, dahil nabayaran mo na ito, hindi mo na kailangang magbayad para sa iyong sariling pagkain. Mababayaran mo ito mula sa iyong 10,000 dolyar. Medyo nasiyahan si Boss Bale sa performance ni Pancho. Bagamat medyo dandy ang lalaking ito, aktibo pa rin siya sa mga aktibidad sa klase. Malamig na tiningnan ni Terence sina Polong at Pancho. Ang dalawang ito ay kasabwat nang dumating sila. Hindi nakapagtataka na bumalik si Polong upang habulin si Melissa. Nakipag-ugnay ba si House Kang sa bahay mo? Ipinaliwanag niyan kung bakit ginawa ng House Kang ang mga mapaminsalang race eta noon malamang na bahay mo ang gumawa nito at hinayaan ang bahay Kang na gumawa at magbenta ng mga ito. Gayunpaman, kailangan pa rin ni Terence na obserbahan ang relasyon sa pagitan ng bahay Kang at bahay mo. Ang pinakamahalagang bagay ay, dapat ba siyang pumunta para sa bakasyon sa taglamig? Tumingin si Terence kay Melissa at hininaan ang boses, winter vacation, pupunta ka ba? Ito ay isang aktibidad sa paaralan. Siyempre kailangan kong pumunta. Mahinang sabi ni Melissa, medyo kinakabahan. O sige pupunta din ako. Nakatingin si Terence kay Melissa kung pupunta siya, pupunta rin siya. Wala siyang gaanong pagkakataon na pagbutihin ang kanilang relasyon, at mas maganda kung mareresolba nila ang awkwardness sa pagitan nila sa panahon ng bakasyon sa taglamig. Walang sinabi si Melissa sa labas, nagkukunwaring kalmado habang kinukuha ang kanyang aklat-aralin. Gayunpaman, wala siyang magawa sa loob. Nasa klase niya ngayon si Polong, at magsisimula na ang digmaan sa pagitan nila ni Terence. Malalaman niya mula sa tono ni Terence nang tumulong itong lutisin ang tanong na hindi niya masyadong gusto si Polong. Ngunit hindi ito masabi ni Melissa nang malakas hindi niya gustong saktan ang pagmamataas ni Terence. Sa pagkakaalam niya, si Terence ay isang napakamapagmataas na tao, at hindi niya gustong maagapan ni Terence ang bahay ni Kang kung sasabihin niya sa kanya ang totoo. Magdadala ito sa kanya ng hindi kinakailangang problema.
Hanggat matitiis nila ito sa loob ng 4 na taon, naniniwala si Melissa na sa tulong niya at sa masigasig na pagsasanay ni Terence, hindi magiging mahirap para sa kanila na tumayo sa itaas ng mga sinaunang sekta. Sa pagtingin sa kanyang pag-unlad noong nakaraang taon, si Terence ay napunta mula sa isang maliit na figure na hindi man lang makalaban sa mga karaniwang bahay tungo sa isang taong halos makalaban sa mga nakatagong bahay. 4 na taon. Tila minamaliit nila si Terence. Ngunit ano man ang mangyari, hindi pa ngayon ang oras para salungatin ni Terence ang Sky Elixir sect, kaya pinili niyang manahimik. Habang sinimulan ni Boss Bale ang kanyang aralin, si Polong at Pancho ay nagsimulang mag-aral ng tahimik. Kang bro, ang winter trip na ito ay isang magandang pagkakataon kung pupuntahan mo si Melissa, dapat na nating simulan ang pagpaplano. Sabi mo Pancho. Natural iyon. Tumango si Polong. Iyon ang ibig kong sabihin noong nag-donate ako. Magandang pagkakataon ito. Tingnan natin kung paano natin ito magagamit. I have a good idea, I wonder if Kuya Kang would like to hear it. Ang right coiling na relasyon ni na Tiger at Jenny ay hindi mapapabuti ng ganoon kabilis. Kung tutuusin, iba siya kay Polong. Si Polong at Melissa ay opisyal na engaged, habang sila ni Jenny ay hindi man lang magkaibigan. Kaya, wala talaga siyang intensyon na subukang mapalapit kay Jenny sa bakasyon sa taglamig. Nag-donate lang siya ng pera para matuwa si Boss Bale. Younger brother you? Just say it. Noob talaga itong si Kuya sa pag-pick up ng mga babae. Walang hiyang tanong ni Polong. Ang ideya ko ay talagang napakasimple. Pumunta muna tayo sa natural ski resort ng Jiden City at tingnan ang kapaligiran doon, pagkatapos ay mag-isip ng isang paraan upang lumikha ng ilang mga romantikong kaganapan. Hindi ba gusto ng mga babae ang mga romantikong bagay? Tanong ni Pancho. Ang iyong fiancé ni Melissa dapat mo siyang imbitahan ng mas madalas, at gagawa tayo ng ilang romantikong bagay ng magkasama. Hindi ko akalain na magiging problema ito. Magaling sinabi. Tumango si Polong, kumbinsido. Gusto ko sanang tanungin ang kapatid ko noon, pero kuya ikaw, very reasonable din ang sinabi mo. Tapos mag-inspection muna tayo sa hapon. Sige. Sasama ako sa iyo. Hindi lang gusto ni Pancho na magkaroon ng relasyon kay Boss Bale at Jenny, ang pagkakaroon ng relasyon kay Polong ay kasing halaga, kaya pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Nakaisip siya ng ideyang ito para mapalapit kay Polong. Nakatagong bahay York, agad na iniulat ni Trevor ang sitwasyon ni Yasi at Terence sa matandang ninuno at kay Alfred. Sa lihim na silid, ang elder ng bahay na si York ay sumimangot na para bang iniisip niya ang posibilidad. Maya-maya, bamantong hininga siya, kalimutan mo na, kung hindi pa siya kayang patayin ni Terence sa ngayon, huwag na natin siyang patayin. Ang pagpayag kay Yasi na manatili sa kanya ay isang pagpigil din para sa kanya. Hanggat hindi niya nakikilala si Carla at hindi siya nakikipag-ugnayan sa kanya, hindi sila dapat gumawa ng anumang bagay na makakapagpatigil sa atin. Inaaliw lang ng matandang ninuno ang kanyang sarili, wala siyang kakayahang patayin si Terence ngayon. Hindi niya ito kayang gawin ng hayagan, at hindi rin niya magawa ng patago. Kaya lang niyang magsinungaling sa sarili niya at umaasa na mababantayan niya si Carla at hindi niya hahayaang makilala si Terence, at iingatan niya si Terence para maipaalam niya ito kung may nangyari. Hindi kami naghahanap ng gulo kay Terence, ngunit sa kanyang rate ng paglago, natatakot ako na siya ang mauna para sa amin. Sinabi ni Alfred pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, masyadong nakakagulat ang rate ng paglaki ni Terence. Nang sirain namin ang common house na si York, hindi man lang namin siya inilagay sa aming mga mata, sa pag-aakalang mapapabagsak siya ni Hugh. Ngunit ngayon, si Terence ay naging isang malakas na kaaway ng aming tahanan York. Oo, tumango si Trevor. Ayon sa paglalarawan ni Yasi, si Terence ay masyadong malakas. Ang lason ay hindi gagana, at ang natitirang damo ay walang magagawa sa kanya. Sa ngayon, maaari lamang tayong umasa na ang insidente ay darating sa lalong madaling panahon. Pagdating ng oras, maaari nating paalisin si Carla at ang iba pa at ilipat ang alitan sa lugar na iyon. Kung gayon, kailangan nating mag-alala tungkol sa gulo ni Linford. Paano natin mahuhulaan kung ano ang nangyayari sa lugar na iyon? Mapait na ngumiti ang matandang York, magagawa lang natin ang gusto nilang gawin natin.
Ngunit kung magtatagumpay tayo sa pagkakataong ito, hindi mahalaga kung babalik si Carla at ang iba pa o hindi, magiging bayani ang ating tagumpay na si York, at magiging maayos ang pakikitungo sa atin ng lugar na iyon. Parang kakayanin ko lang. Sabi ni Alfred sabay tango. Tama, nakausap mo na si Yasi diba? Please don't do anything to Terence. Tanong ng matanda. 2,424. Old Master, binalaan na kita. Magalang na sagot ni Trevor. Okay, don't mention this again. It's House York top secret, at kaming tatlo lang ang nakakaalam nito. Don't tell anyone else. Chen, bigyan mo ng babala si Chen, tumango ang matanda, huwag kang magsalita, baka mapuksa sila. Oo, ama. Mabilis na sagot ni Alfred. Sa lugar na iyon, si Patriarch Albert, na nagmumuni-muni sa isang 8-trigram diagram, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kanyang pinakamatandang alagad, maliit, na nakabantay sa gilid, ay napatalon sa gulat at mabilis na nagtanong, ano ang mali, guro? Bakit bigla kang nagmulat ng mata mo? Lumabas na si kuya sa pag-iisa, sumama ka sa akin para salubungin siya. Biglang tumayo si Patriarch Albert at lumabas ng silid. Bahagyang natigilan si Small bago siya nagmamadaling sumunod kay Patriarch Albert palabas ng courtyard. Pagkatapos umalis sa patio, si Patriarch Albert ay nagtungo sa isang liblib na kuweba na tinitirhan sa tuktok ng bundok. Bagamat maraming disipulo ang bumati sa kanya sa daan, wala siyang oras na sumagot at diretsyong umakyat sa bundok sa bakana ng tirahan ng Yungib. Sa pasukan ng kuweba, nakaupo ang pangalawa at pangatlong disipulo ni Patriarch Albert. Sila ang mga disipulo na nagpoprotekta sa nakatatandang kapatid ni Patriarch Albert. Nang makita nila si Patriarch Albert, hindi nila maiwasang bahagyang magulat, nagtataka kung bakit nandito ang kanilang amo. Master, nandito ka na. Nagmamadaling lumapit ang waiter at sumaludo. Tumango si Ninuno Albert ngunit hindi sumagot. Sa halip, sinabi niya sa malinaw na boses, Second Senior, may nakuha ka ba sa iyong closed-door training? Haha, Albert, ang bilis mo. Kakalabas ko lang sa seclusion andito ka na. Hindi man lang ako makapagpahinga kahit saglit. Isang malakas na boses ang nagmula sa tinitirahan ng kuweba. Ito ay si Patriarch Albert, ang pangalawang nakatatandang kapatid ni Patriarch Albert. Pangalawa kuya, concern lang ako sayo. 3 taon ka na sa closed-door training, hindi man lang kita nakita. Kaya, sumugod ako kaagad pagkalabas mo. Nang marinig ni Patriarch Albert ang malakas na boses ni Patriarch Albert at malaman na walang mali sa kanyang katawan, agad siyang nakahinga ng maluwag. Dapat malaman ng isa na ang pag-iisa ng isang magsasaka ay kapwa mabuti at masamang bagay. Ito ay isang tibak na may 2 talam. Kung gagamitin ng mabuti, ang lakas at paglilinang ng isang tao ay tataas ng husto. Kung hindi ginamit ng maayos, posibleng mapunta sa chi deviation at direktang mamatay. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasara ng mga pintuan ay nangangahulugan ng pagsasara sa sarili at hindi pakikipag-usap sa labas ng mundo. Kung ang isa ay talagang dumanas ng paglihis ng chi, kahit na hindi alam ng mga tagalabas ang tungkol dito, posibleng mamatay ang isa sa proseso ng pagsasara ng pinto kung hindi nila siya mailigtas sa tamang oras. 3 years is just a blink of an eye for you and me, di ba? Nakangiting lumabas ng kuweba si Patriarch Albert at sinabi sa malinaw na boses, may nangyari bang malaking bagay sa bundok habang ako ay nasa hiwalay? Hindi rin mukhang bata si Patriarch Albert. Mas matanda siya ng kaunti kay Patriarch Albert. Mula sa kanilang pananamit ay halos magkaparehas silang dalawa. Pareho silang nakasuot ng 8-trigram na robe at parang mga immortal. Ikalawang kapatid, sasabihin ko sa iyo ng detalyado ang mga nangyari sa kabundukan mamaya. Una, sabihin mo sa akin kung kumusta ka. Kumusta ang mga natamo mula sa sarado na paglilinang na ito? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Patriarch Albert, ngunit mabilis niyang binago ang paksa. Ayaw niyang ma-depress ang kanyang pangalawang kapatid sa sandaling lumabas siya sa pag-iisa. Hindi gaanong. Bumantong hininga si Patriarch Albert. Alam mo, sa level natin, napakahirap umasenso. Kung hindi natin mabubuksan ang Sky Class Island sa lahat ng mga taon na ito at gamitin ito bilang isang pagkakataon para makalusot. Totoo naman.
Oo. Tumango si Ancestor Albert. Ikaw at ako ay parehong nasa tuktok ng huling yugto ng Sky Class. Isang hakbang pa at maaabot na natin ang isang bagong antas. Ngunit napakahirap na tumawid sa hakbang na ito. Sayang lang at walang impormasyon ang sekta tungkol dito, at pati ang paraan ng paglusot ay nawala. Mahahanap lang natin ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng Sky Class Island. Oo, pangatlong kapatid, dapat ay naramdaman mo na rin ang paglusot nito sa Sky Class Late Phase Peak ay mukhang hindi masyadong posible. Sa ating kasalukuyang lakas, naabot na natin ang isang tiyak na antas ng saturation, at hindi na tayo makakagawa ng anumang pag-unlad kahit na magsanay pa tayo. Kung hindi ako mali, dapat mayroong iba pang espesyal na paraan ng paglilinang ng kaisipan o paraan upang makapasok sa antas na ito, sabi ni Patriarch Albert. Ang nakaraang paraan ng paglilinang ay magiging walang silbi. Tama, at iyan ang dahilan kung bakit kami ay nagpupumilit na buksan ang Sky Class Island. Sabi ni Patriarch Albert, nga pala, pangalawang kapatid, mayroon ka bang pag-unlad sa alchemy? Nagagawa mo na bang pinuhin ang isang pang-apat na ranggo na tableta ngayon? Nahihiya ako. Mataas ang rate ng tagumpay ko sa pagpino ng mga 3rd grade na table task, ngunit ang 4th grade na mga table task. Walang magawang umiling si Ancestor Albert. Wala akong tiwala. Ilang beses kong sinubukan sa panahon ng aking closed-door cultivation, ngunit nauwi ang lahat sa kabiguan. Natatakot ako na ang isang taong may talento ng boss lamang ang makakapagpino ng isang pang-apat na baitang na tableta, tama ba? Buntong hininga, nagsasalita tungkol sa boss. Siguro kung nalampasan na niya ang hadlang sa kanyang puso. Mapait na ngumiti si Patriarch Albert at sinabing, maraming taon na ang nakalipas, ngunit hindi niya kami nakontak. Wala kaming lakas ng loob na istorbohin siya. Tama. Kung hindi dahil sa aksidenteng iyon, natatakot ako na ma-refine ni boss ang isang 4th grade medicinal pill ngayon nang walang anumang problema. Bumantong hininga din si Patriarch Albert at sinabing, pagdating ng panahon, tayong tatlo ay tatantong sa makalangit na daw at babalik sa antas na iyon. Gaano ito kasaya? Kasalanan ko lahat. Masyado akong mapagkompetensya noon kaya sinaktan ko si boss. Kalimutan mo na, pangalawang kapatid. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Normal lang ang kompetisyon sa pagitan ng mga kapwa-disipulo. Walang gustong mangyari ang aksidenteng iyon. Kinawayan siya ni Patriarch Albert at inaliw siya. Gayunpaman, pangalawang kapatid, ginugol mo ang lahat ng iyong lakas sa pag-aaral ng alchemy nitong mga taon at hindi ka pa umiinom ng kahit isang disipulo. Natatakot ako na ubusin ng isang boss ang ika-4 na klase. Natural, I'm sorry, boss. Tumango si Patriarch Albert. I've always been worried about you. Tumango si Patriarch Albert. Alam niya ang damdamin ni Patriarch Albert, ngunit sa kanyang pananaw, ang nakaraan ay nakaraan na. Ang kanyang amo ay hindi masyadong palakaibigan sa kanyang dalawang nakababatang kapatid na lalaki sa simula. Sa pinakakaunti, hindi siya partikular na malapit sa Patriarch na si Albert kaya hindi niya gusto ang kanyang amo. Sa katunayan, sa lahat ng mga taon na ito, nalaman na niya kung nasaan ang kanyang amo at mayroon siyang contact information. Kaya lang ayaw niya itong kontakan. Si Albert ay isang walang prinsipyong tao na hindi nakamit ang kanyang layunin. Sa kanyang opinyon, ang isang walang kwentang senior na kapatid ay hindi maaaring magdala ng mga benepisyo sa sekta. Kaya naman, binago niya ang kanyang desisyon na huwag makipag-ugnayan sa amo. Sa halip, hindi sila kinontak ng amo. 2,425. Nga pala, pangatlo kuya, naging smooth ba ang closed-door training ko? Tanong ni Patriarch Albert. Sa lahat ng mga taon na ito, itinoon niya ang kanyang enerhiya sa cultivation at elixir refinement, at karaniwang hindi niya pinangangasiwaan ang affairs ng sekta. Alam lang niya ang tungkol sa plano ni Patriarch Albert ngunit hindi nakilahok. Ikalawang kapatid. Tumigil si Patriarch Albert at malungkot na sinabi, hindi maganda ang takbo, pangalawang kapatid. Kanina lang, may malaking nangyari. Ano? May malaking nangyari ba? Anong nangyari? Natigilan ang ekspresyon ng mukha ni Patriarch Albert at napatigil siya sa paglalakad. Lumingon siya kay Patriarch Albert. Anong nangyari?
Pangalawa kuya, matagal ng paylay si Tegan. Napabuntong hininga si Patriarch Albert at mapait na sinabi. Ano? Napilayan si Tegan Dragon. Anong nangyayari? Nagulat si Patriarch Albert. Paano siya naging baldado? Ikalawang kapatid, ganito ito. Ipinaliwanag ni Patriarch Albert ang sitwasyon ni Lowell kay Patriarch Albert. Orihinal, inilagay ko ang aking pag-asa sa pangalawang kapatid. Naisip ko na pagkatapos lumabas ang pangalawang kapatid mula sa kanyang closed-door cultivation, makakagawa na siya ng tier 4 na elixir. Pagkatapos, makakapag-concoct siya ng tier elixir at the Grand Recovery. Gayunpaman, kung makakagawa tayo ng pang-4 na baitang elixir, ang ating boss ay mapait na ngumiti si Patriarch Albert at sinabing, hindi ako nakalusot sa nakalipas na 3 taon. Sa palagay ko ay hindi ako makakagawa ng anumang pag-unlad sa mga susunod na taon. Hindi ako makabilang sa tableta sa ika-4 na baitang. Sa makatuwid, nagpasya akong gamitin muna ang backup plan. Kung tutuusin, ang isang taong may 5 elementong konstitusyon ay medyo mahirap hanapin. Matapos maghanap ng napakaraming taon, sa wakas ay natagpuan namin ang Lowell, isang taong may 1 in a billion compound constitution. Sabi ni Ancestor Albert. Backup plan. Tumango si Patriarch Albert. Alam niya ang 1 o 2 bagay tungkol sa backup plan, ngunit hindi niya alam ang mga detalye. Backup plan, are you confident? Ako ay 50 hanggang 50. Tungkol naman sa especially iya, kung siya ay magtagumpay o hindi ay depende sa susunod na mangyayari. Habang nagsasalita si Patriarch Albert, hininaan niya ang kanyang boses at bumulong sa tainga ni Patriarch Albert. Sa katunayan, natatakot din si Patriarch Albert na marinig ito ng kanyang 2 disipulo, Little 2 at Little 3. Pagkatapos ng lahat, siya lamang at ang maliit na bata ang nakakaalam tungkol dito. Tumango si Patriarch Albert at sinabing, sana magtagumpay tayo. Hindi ko akalain na ganito pala kalaki ang mangyayari sa aking pag-iisa. Walang pagpipilian. Kung mabibigo tayo sa pagkakataong ito, dahan-dahan lang tayong makakahanap ng taong may angkop na pangangatawan. Walang magawa si Patriarch Albert. Lowell, wala na bang ibang paraan para gumaling maliban sa pag-inom ng tier 4 na tableta? Tanong ni Patriarch Albert. Ikalawang kapatid, maaari kang pumunta at tingnan. Maliban doon, wala na talaga akong maisip na iba pang pagkakataon. Sabi ni Ancestor Albert. Tere na at tingnan natin. Si Patriarch Albert ay magagawa lamang ang kanyang makakaya. Mabilis na nakarating ang 2 sa silid kung saan nagpapagaling si Lowell. Bagamat kontrolado na ang mga sugat ni Lowell, hindi pa siya nagigising. Ang kanyang pulso ay labis na magulo, at ang Patriarch na si Albert ay pansamantala lamang na humawak sa kanyang buhay. Imposibleng gumaling siya. Maingat na kinuha ni Patriarch Albert ang pulso ni Lowell. Malalim na kumunat ang kanyang mga kilay, at nanatili siyang tahimik ng mahabang panahon. Sa isang kisap mata, oras na para matapos ang klase. Nagpaalam si Terence kay Melissa at lumabas ng silid-aralan kasama si Jenny. Gusto ni Polong na kausapin si Melissa, ngunit nagpa siya na hindi ito matapos ang kahihiyang ginawa niya ngayon. Naisip niya na hindi magiging mabait si Melissa sa kanya kung pupuntahan niya ito upang makipag-usap sa kanya. Bukod dito, nakipag-appointment siya sa Coiling Tiger para bisitahin ang natural ski resort sa Jiden City, kaya umalis siya sa classroom kasama ang Coiling Tiger. Terence bro, sinusubukan mo bang kumuha muli ng mga halamang gamot sa kanang Pancho? Tanong ni Jenny pagkalabas ng silid-aralan. Tama. Wala kaming medicinal herbs. Makukuha lang namin sa iyo Pancho. Walang dahilan para palayain natin siya, sabi ni Terence. Oh, paano mo kailangan si Jenny para makipagtulungan? Tumango si Jenny, walang planong makipagtalo sa mungkahi ni Terence. Sa susunod na dadating siya para kausapin ka at magtanong sa iyo, sabihin mo lang na kulang ka sa mga halamang gamot. Tuwing darating siya, humihingi ka ng mga halamang gamot hanggang sa napagtanto niya na naloko siya o hindi. Sabi ni Terence. Okay.
Magdudulot ba ng problema kay Jenny ang tamang nakapulupot na tigre pagkatapos na malaman na niloko ito? Tumango si Jenny bilang pagsang-ayon. Kung gusto kanyang guluhin, sabihin mo lang sa kanya na ako ang nag-udyok sa iyo na gawin ito at hilingin sa kanya na lumapit sa akin. Direktang kinuha ni Terence ang gulo, hindi siya natatakot na yakapin si Tiger. Alam ni Jenny. Sabi ni Jenny habang tumatango. Ang departamento ng medisina ay walang klase ngayong hapon, ngunit sina Cheryl at Yasi. Tinawag ni Terence si Cheryl at inaya siyang lumabas para sa tanghalian. Pumunta siya sa economics building kasama si Jenny at nakita niya doon sina Cheryl at Yasi. Nakahinga ng maluwag si Terence nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Yasi. Tila nalutas na ang problema kay Yasi, ngunit hindi malaman ni Terence kung sino ang nag-utos kay Yasi na patayin siya. Sino ang maaaring mag-utos kay Yasi, o sa madaling salita, ano kaya ang dahilan nila para gawin ni Yasi ang sinabi nila? Kaya lang hindi siya mapipilit ni Terence kung ayaw niyang sabihin sa kanya. Hanggat maganda ang kanyang hitsura, hindi kailangang mag-alala si Terence. Tumingin si Terence kay Cheryl, na tumango sa kanya, na nagpapahiwatig na si Yasi ay magaling. Anong gusto mong kainin sa tanghalian? Gusto mo bang kumain sa kantin o sa labas? Tanong ni Terence. Let's eat outside, Yasi wants a feast. Sabi ni Yasi pagkatapos ng pag-iisip. Nagawa niyang makatakas sa nangyari ngayon, at pakiramdam niya ay bagong ginhawa siya sa buhay. Lalo siyang natuwa na hindi na niya kailangang makipaglaban pa kay Terence, gusto niyang magkaroon ng malaking kainan para ipagdiwang. Sige, labas tayo para magpista. Sabi ni Terence sabay tango. Tinatawag mo siyang kapatid na Melissa. Mungkahi ni Yasi. Magtatanong ako. Hindi tatawagan ni Terence si Melissa kung kumakain siya sa kantin ng paaralan, ngunit mas mabuting magtanong kung kailan siya lalabas. Tinawagan niya ang numero ni Melissa. Melissa, nasaan ka? Lalabas ako kasama sina Jenny, Cheryl, at Yasi para kumuha ng makakain. Gusto mo bang sumama? Ako. Nag-alinlangan si Melissa. Kung sa ibang pagkakataon, tiyak na sasang-ayon si Melissa. Pagkatapos ng lahat, si Melissa ay may mabuting pakikitungo kay Terence, Cheryl, at Yasi, at si Jenny ay nasa parehong klase. Hindi siya makatanggi sa kanya. 2,426. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Ayaw niyang ilabas ng Sky Elixir sect ang kanilang galit kay Terence, kaya lumayo siya rito. Hindi ako pupunta ako sa cafeteria kasama si Joanne, Lyra, at ang iba pa. Melissa, sinong nagpapakain sa'yo at tinatanggihan mo pa? Ang boses ni Joanne ay narinig mula sa kabilang dulo ng telepono. Sina Terence. May klase pa kayo sa hapon, punta tayo sa cafeteria para mananghalian. Sabi ni Melissa. 2:00 din ang afternoon class. Maaga pa naman. Inagaw niya kay Melissa ang telepono at sinabing, Terence, wala kang pakialam kung pupunta rin kami ni Lyra, di ba? Natural, wala akong pakialam. Tawagan sina Wilfred at Jimboy, nakangiting sabi ni Terence. Sige. Pumayag naman agad siya Joanne. Hindi alam ni Melissa kung ano ang sasabihin, ngunit wala siyang paraan para ipaliwanag ang sarili. Natatakot ba siya na saktan ng kanyang kasintahan si Terence? Kung sinabi niya ang totoo at narinig ni Polong ang tungkol dito, paano niya ito ipapaliwanag? Umaasa siyang hindi ito makikita ni Polong at magalit siya. Inaliw ni Melissa ang sarili. Kung gayon ay umalis na tayo. Walang magawang kinuha ni Melissa ang kanyang susi ng kotse at pupunta na sana sa parking lot, ngunit tinawag niya si Wilfred. Nakita ni Melissa sina Terence, Jenny, Cheryl, at Yasi sa parking lot mula sa malayo. Pamilyar siya sa mga ito, ngunit medyo awkward na makita silang muli. Tinanggihan niya kahapon ang pag-amin ni Terence, at ngayon ay narito siya para kumain kasama niya. Medyo kakaiba. Sanay na sina Joanne at Lyra na si Terence ay may napakaraming magagandang babae sa paligid niya, ito ay sa pagitan ng Melissa at Terence, kung tutuusin. Melissa says, Child bro missed you so much just now. Kanina pa siya nakatingin sa kaliwat kanan.
Tinawag ni Yasi si Melissa. Bahagyang namula ang mukha ni Melissa, ngunit masaya si Terence hindi dahil tinutulungan siya ni Yasi, ngunit dahil bumalik siya sa dati niyang bastos na sarili. Mukhang naayos na ang problema niya. Oo, nag-aalala lang si Terence tungkol sa iyo, sabi ni Cheryl, na naglagay ng magandang salita para kay Terence. Ay, ganun ba? Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Melissa na hulog ba talaga siya kay Terence. Ngunit ano ang dapat niyang gawin? Napagtanto ni Melissa na hindi na siya maaaring manatiling kalmado pagkatapos magtapat sa kanya si Terence. Akala niya ay maaari siyang kumilos bilang isang normal na kaibigan sa harap ni Terence, ngunit ang ilang mga damdamin ay hindi maaaring pekain. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis sa tuwing nakikita niya si Terence, at natatakot siya. Siya Joan at Lyra ay tumingin kay Cheryl at Yasi na nagtataka. Bagamat sinabi ni Terence na pinagkatiwalaan siya ng isang kamag-anak na alagaan sina Cheryl at Yasi at tumira sa kanila, nagulat pa rin sila. Ngunit si Cheryl at Yasi ay napakaganda, at si Terence ay nakatira sa iisang bubong kasama nila. Joan at Lyra ay hindi maniniwala kung sasabihin nilang walang nangyayari sa pagitan nila. Kung tutuusin, sino ba naman ang hindi kikiligin sa dalawang magagandang babae sa harapan nila? Natural, akala nila Cheryl at Yasi ay mga kaaway ni Melissa, ngunit ngayong narinig nilang pareho nilang tinutulungan si Terence na habulin si Melissa, medyo nagulat sila. Melissa, mukhang medyo close kayo ni Terence, pag-iisip tungkol dito pagkatapos ng klase. Tumawa siya ng Joan at ng aasar. Nagbibiro lang sina Cheryl at Yasi, tama. Kinakabahang sabi ni Melissa. Haha, wala akong pakialam kung nagbibiro ka o hindi, alam naman nating lahat ang relasyon niyo ni Terence. Nakangiting sabi ni Lyra. Ako. Sigh. Pakiramdam ni Melissa ay walang magawa, parang hindi niya maipaliwanag ang relasyon nila ni Terence. Umaasa lang siya na hindi nalaman ni Polong ang tungkol dito, o humingi siya ng tulong kay Harry dahil sa galit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagmamadaling tumakbo sina Wilfred at Jimboy. Sabi ni Wilfred habang humihingal, sabi ko Kuya Linford, bakit hindi mo sinabi na pinapakain mo kami kanina? Kami ni Jimboy ay pumila para magbenta ng mga takeaway box. Halos turn na namin, pero umalis kami at nagsayang ng 20 minuto. Kung alam lang natin kanina, bumalik na tayo sa dormitoryo at nagpahinga sandali. Ito rin ay isang desisyon na ginawa ko sa huling minuto. Bakit ba ang daldal nyo kapag nandito kayo para sa libreng pagkain? Ngumiti si Terence. Ang dalawang sasakyan, isang Grand Cherokee at isang Porsche Cayenne, ay magkasunod na umalis ng paaralan at dumating sa isang restaurant malapit sa paaralan na tila pinalamutian ng marangya. Kaya lang, bagamat maganda ang hitsura ng restaurant na ito, walang mga pribadong silid. Malamang dahil malapit lang ito sa school. Ang pagkonsumo dito ay medyo mababa, kaya hindi sulit na kumuha ng pribadong silid. May mga upuan sa bulwagan, at si Terence at ang iba ay pumili ng mas malaki bago lumakad. Sa kalagitnaan, naramdaman ni Terence ang isang malambot, sama ng loob na titig sa kanya. Lumingon si Terence upang makita sina Polong, Pancho, at ang kanyang dalawang makukulay na buhok na alopeers na kumakain sa isang booth sa hindi kalayuan. Likas na galit si Polong nang makita niya sina Terence at Melissa na naglalakad sa restaurant na magkatabi. Hindi magiging ganito kagalit si Polong kung noon pa man wala siyang karapatang magalit, kung tutuusin. Noon pa man ay mahina si House Kang sa harap ni Terence, ngunit iba na ngayon. Siya ang kapatid ng nakasaradong disipulo ng ikalimang elder, at ang kanyang kumpiyansa ay masyadong tumataas. Hindi na niya alam kung saan siya nakatayo. Gayunpaman, si Terence ay tumingin lamang kay Polong nang walang pakialam, hindi interesadong batiin siya. Tumalikod siya at nagpatuloy sa pag-upo kasama si Melissa at ang iba pa sa malaking booth. Fuck! Nagmura si Polong, ngunit hininaan niya ang kanyang boses kung sakaling marinig siya ni Terence at binugbog siya. Siya ay may tiwala at naisip na siya ay may background na maaaring makipagkompetensya kay Terence, ngunit hindi siya tanga. Hindi niya akalain na hindi siya bugbugin ni Terence kung papagalitin siya ngayon.
Bagamat maraming rule sa klase ni Boss Bale, kung ikaw ang unang nagalit sa iba, at nabugbog, malamang na hindi ka tatayo ni Boss Bale hanggat hindi ka mamatay. Mukhang interesado talaga si Melissa kay Terence. Hindi nakaimik si Pancho sa sinabi ni Polong. Dapat ganito. May magandang ideya ba si Kuya? Maaaring isang propesor si Polong, ngunit wala siyang alam tungkol sa pagkuha ng mga babae. Makahingi lang siya ng tulong kay Coiling Tiger. Blondie, magsalita ka. Huwag mong isipin na marami siyang babae, pero lahat sila ay materialistic at gold digger na magbabato sa kanila ng pera. Hindi pa niya hinabol ang isang tunay na relasyon, kaya maaari na rin niyang hayaan ang dilaw na buhok na kumilos. 2,427. Kang bro? Young Master Yu? Sa palagay ko, kung may nararamdaman si Melissa para kay Terence, kailangan na lang nating gumawa ng paraan para sirain ang nararamdaman niya. Kapag tapos na siya kay Terence, makakamit ni Kang Bro ang magagandang bagay. Nag-isip sandali ang lalaking dilaw ang buhok at sinabing, "Oh, bakit mo naman nasabi?" Ang interes ni Polong ay napukaw, hindi siya nang ahas na labanan si Terence sa bukas, na gumagawa ng mga bagay na madali siyang mabugbog. Ngunit mula sa sinasabi ng lalaking may dilaw na buhok, tila hindi niya kailangang labanan si Terence, at maaari na lamang niyang gumamit ng paikot-ikot na paraan para magawa ang mga bagay-bagay. Iyon ang pinakamahusay. Kuya Kang, wala na tayong dapat gawin. Kailangan lang nating gawin ito. Hininaan ni Blondie ang boses at sinabi sa kanya ang kanyang ideya. Hindi masama, hindi masama. Naisip ito ni Polong at tumango, ipaubaya ko na sa iyo kung gayon. Ililibre kita ng pagkain pagkatapos nito. Hindi mo kailangang gumastos para ngalan ng batang ito na makapagtrabaho kay Kang Bro, go on. Gusto ni Pancho na pahirapan din si Terence, dahil ilang beses na siyang niloko ni Terence. Mahinang sabi ni Terence habang nakatingin sa lalaking dilaw ang buhok, walang sinasabi. Nakaupo ang grupo sa isang malayong lugar, at hindi pa sila napapansin ni Melissa at ng iba pa. Ipapagamot daw niya si Yasi, kaya hinayaan muna siya ni Terence na mag-order. Pagkatapos niyang gawin, ang mga batang babae ay bumaling sa pag-order. Para naman kina Wilfred at Jimboy, wala silang nagawa, dalawa silang malalaking kumakain, kung tutuusin. Nagring ang kanyang telepono, ito ay Amara. Amara, ayaw ni Terence na tawagin siyang Miss Braindead sa harap ng napakaraming tao, pero sa totoo lang, mas gumagaan ang pakiramdam sa tuwing tinatawag niya itong ganoon. Hindi alam ni Terence kung mayroon siyang masamang lasa, ngunit ang pagtawag sa kanya na palaging nagpapasaya sa kanya ng walang dahilan. Terence, salamat. Sarado na ang kaso ng kidnapping. Ginawa talaga ito ng mga firewolves, at ang sumuko ay isang maliit na pinuno ng mga firewolves. Hindi natuloy si Amara dahil alam niya na ang maliit na pinunong ito ang scapegoat. Gayunpaman, magiging mahirap na makahanap ng ebidensya upang sirain ang mga firewolves sa sandaling ito, at ang katotohanan na nakadalo sila sa pulong ng mga nakatagong bahay ay nagpakita kung gaano kalakas ang kanilang mga koneksyon at lakas. Buti na lang sarado na ang kaso. Inaasahan ni Terence na mangyayari ito, malamang na si Jerwin ang utak, ngunit siya ay isang matalinong tao. Hindi niya gagawin ito sa kanyang sarili, walang iniiwan na ebidensya. Ang tanging pagkakataon ay nawalan siya ng malay dahil kay Cheryl at personal na dinala si Terence sa operating table. Sa huli, hindi niya nagawang tanggalin ang bato ni Terence at nawala ang isa sa kanyang bato. Hindi ba tayo nagkasundo na hahanapin kita pagkatapos ko dito? Tanong ni Amara. Naku, libre ako mamayang hapon, halika na. Nasa Little Master Chef Restaurant tayo sa university. Ngayon. Sige. Kumurap si Amara, ngunit pumayag pa rin. Pagkatapos ibaba ang tawag, tiningnan ni Terence ang mga nalilitong mukha ng kanyang mga kaklase. Narito ang isang kaibigan ko para sumama sa amin. Amara, Cheryl, Yasi, Melissa, magkakilala kayong lahat. Nako, Ate Amara pala. Tumango si Cheryl, nagtataka kung bakit siya tatawagan ni Terence sa ganitong oras.
Hindi nagtagal, pumasok si Amara, pagod sa paglalakbay, bago pa man dumating ang pagkain. Isa rin siyang practitioner, at matalas ang kanyang mga mata. Nakita niya kaagad si Terence, nakangiti habang naglalakad. Terence, Cheryl, Yasi, Melissa. Amara, maupo ka. Bakit ang bilis mo? Nagulat si Terence sa bilis ni Amara. Malapit lang ako, dahil karamihan sa mga biktima ay mga estudyante mula sa paligid. Nandito rin si Melissa, kaya hindi ko na kailangan pang hanapin ka. Kinailangan ni Amara na isara ang kaso, at natural, kailangan niyang hanapin ang mga biktima isa-isa. I see. Tumango si Terence. Sa kabilang banda, nagulat si Wilfred. Akala niya magkasing edad lang ang kantang Amara at Terence, pero parang hindi. Tumingin siya kay Amara ng kakaiba, ang kapatid na ito ay. Nako, nakalimutan kong ipakilala sa inyo. This is my good friend, Amara. She's currently the captain of the criminal investigation team in the Stonegate City Police Department. If you guys have any problems in the future, you can go to her. Sabi ni Terence. Arg. So Captain Song. Nanlaki ang mga mata ni Wilfred. Hindi niya akalain na ganito kalakas si Amara sa murang edad. Higit sa lahat, mukhang may mabuting pakikitungo siya kay Terence. Ito ay mahusay kung nakilala niya ang mga tulad ni Libby Yaohan na nais ng proteksyon ng pera, maaari na lamang niyang hanapin ang kantang Amara. Nagliwanag ang mga mata ni Joanne habang nakatingin siya kay Terence sa ibang liwanag. Naisip niya na si Terence ay napakahusay, ngunit hindi niya inaasahan na Kinailangan ni Amara na isara ang kaso, at natural, kailangan niyang hanapin ang mga biktima isa-isa. I see. Tumango si Terence. Sa kabilang banda, nagulat si Wilfred. Akala niya magkasing edad lang ang kantang Amara at Terence, pero parang hindi. Tumingin siya kay Amara ng kakaiba, ang kapatid na ito ay. Nako, nakalimutan kong ipakilala sa inyo. This is my good friend, Amara. She's currently the captain of the criminal investigation team in the Stonegate City Police Department. If you guys have any problems in the future, you can go to her. Sabi ni Terence. Arg. So Captain Song. Nanlaki ang mga mata ni Wilfred. Hindi niya akalain na ganito kalakas si Amara sa murang edad. Higit sa lahat, mukhang may mabuting pakikitungo siya kay Terence. Ito ay mahusay kung nakilala niya ang mga tulad ni Libby Yaohan na nais ng proteksyon ng pera, maaari na lamang niyang hanapin ang kantang Amara. Nagliwanag ang mga mata ni Joanne habang nakatingin siya kay Terence sa ibang liwanag. Naisip niya na si Terence ay napakahusay, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong kalaking network. Nagpapakilala sina Wilfred, Jimboy, at ang iba pa nang bumangga ang isang babaeng gangster na may makapal na makeup. Tumingin siya kina Terence, Wilfred, Jimboy, at ang iba pa bago niyakap si Terence at pinagalitan na may emosyonal na ekspresyon. Terence, napakawalang puso mo. Iniiwan mo akong mag-isa pagkatapos akong mabuntis. High school student pa lang ako. Kung hindi ko alam na estudyante ka pala sa paligid, hindi ko hahanapin. Ang biglaang pagsulpot ng delinkwenteng babaeng ito ay naging kakaiba ang mukha ng lahat, hindi alam kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan. Sina Polong, Pancho, at Goldie, nakababalik lang, lahat ay masayang masaya. Lalo na si Polong na nagbigay ng malaking thumbs up kay Goldie. Nagawa niya ang isang mahusay na trabaho sa pagkakataong ito. Hindi mahalaga kung malutas ito ni Terence o hindi, magagawa pa rin niyang magtanim ng isang pako sa puso ni Melissa. Mas gugustuhin ng maraming tao na maniwala sa ganoong bagay kaysa hindi. Ano ang kasabihang, walang usok kung walang apoy? Kung ayos lang talaga si Terence, bakit sila pupunta? Kahit na magpaliwanag si Terence, hindi mahalaga, sabi ng lalaking may dilaw na buhok na mayroon pa rin siyang backup na plano. Kahit na ayusin ito ni Terence ngayon, ang dilaw na buhok na lalaki ay magpapakalat pa rin ng salita bukas, na tila walang pagpipilian si Terence kundi bigyan ang babae ng isang halaga ng pera upang ayusin ito. Kahit na hindi siya paniwalaan ni Melissa, malamang na maiiwasan niya ang paghihinala sa publiko.
Gayunpaman, nang si Polong ay nakaramdam ng hiya, biglang nagsalita si Terence. Sabi ko, Kuya Linford, hinahanap ka ba ng taong ito? Tumingin si Terence sa kanya. Sabi ko, hindi ka ba masyadong hindi tapat? May girlfriend ka na, pero gusto mo pa ring ipakilala kita sa roommate ng girlfriend ko. Kung gusto mo ang gawaing ito, welcome kang pumunta para bumoto para sa rekomendasyon at buwa ng boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 2,428. Go! Narinig ni Wilfred ang mga salita ni Terence at natigilan. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Ano? Nagulat ang gangster sa sinabi ni Terence. Sa maling tao ba ako umiyak? Mula sa sinabi ng taong ito, ang nakaupo doon ay si Terence, at ang taong ito ay kaibigan niya. Sa pag-iisip nito, lihim itong pinagsisihan ng delinquent. Nang ituro siya ng blondie, naisip niyang malinaw na niya itong nakita. Sinong mag-aakala na maling tao ang nakilala niya? Ngunit, upang mabuhay hanggang sa $1,000 na kanyang kinuha, at ang $1,000 na gantimpala pagkatapos gawin ang gawa, wala siyang pagpipilian kundi ang itaas ang kanyang ulo at tumingin kay Terence nang may paghingi ng tawad. Pasensya na, masyado akong nabalisa at nagkamali ako ng tao. Pagkatapos noon, tumalikod ang delinquent at yamakap sa mga bisig ni Wilfred, umiiyak, Terence, napakawalang puso mo. Iniiwan mo akong mag-isa pagkatapos akong mabuntis. High school student pa lang ako. Kung hindi ko lang alam na estudyante ka pala dito, hindi na kita mahahanap. Ako. Si Wilfred ay medyo hindi nakaimik. Ano ba ang nangyayari? Gayunpaman, gaya ng kasabihan, mas malinaw na nakikita ng mga bystander. Medyo naintindihan niya si Joanne, pero hindi niya ito sineryoso. Bagamat tumalo ng delinkwenteng babae sa mga bisig ni Wilfred, halatang kakaiba ito. Paano magiging Terence si Wilfred? Si Cheryl at Yasi naman ay malalim ang iniisip. Si Melissa, sa kabilang banda, ay medyo nagulat, kailangan niyang aminin na talagang nagmamalasakit siya kay Terence, at iyon ang dahilan kung bakit siya nakaramdam ng hindi komportable. Matatanggap niya ang katotohanan na si Terence ay may iba pang kasintahan dahil si Josephine at Trixie ay parehong nauna sa kanya, at iyon ay isang bagay na hindi niya mababago. Gayunpaman, hindi niya matanggap na si Terence ay isang taong nagustuhan ang bago at napagod sa luma. Siya ay isang taong makakalimutan ang dati kapag nagkaroon na siya ng bagong kasintahan. Hindi ganoon kagaling ang dalaga, ngunit hindi masyadong inisip ito ni Melissa. Ngayon na ang delinquent ay bumalik sa mga bisig ni Wilfred, naramdaman ni Melissa na may mali. Kanta ng kapitan, halatang may mali sa babaeng ito, hindi niya alam kung sino si Terence, at umiiyak pa rin siya ng husto. Sa tingin ko dapat natin siyang ibalik sa istasyon ng pulis para tanungin. There's more to this than meets the eye. Mahinang sabi ni Terence. Natigilan si Miss sa sinabi ni Terence, halatang natulala. Lumingon siya para tingnan si Terence at biglang naintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi siya nagkamali ng tao, ito ang totoong Terence. Naloko lang siya ng ilang salita. Medyo nagalit ito, ngunit medyo natakot din. Ibalik mo siya sa police station. May mga pulis ba sa mga taong ito? Tumango si Amara. Masasabi niyang may mali sentimo, malamang na scam ito. Inilabas niya ang id niya at ipinakita sa babae, please come with me. I suspect that you're cheating. Ako. Ang delinquent ay ganap na tulala sa pagkakataong ito. $2,000 lang ang gusto niya at pumunta siya rito para gumawa ng aksyon, ngunit hindi niya inaasahan na mapupunta siya sa dulo ng baril. May mga pulis pa nga sa mesang ito. Ano ang dapat niyang gawin? Walang kamalay-malay, lumingon ang babae sa blondie na nakaupo sa mesa ni Polong. Si Polong at ang iba ay tatawa na lang sa kahihiyan ni Terence nang lumingon ang mga mesa. Kuya Kang, young master ka, alis na tayo dali. Nakita ng dilaw na buhok na taog ang babaeng delinkwenteng nakatingin at agad niyang nalaman na hindi maganda ang mga bagay. Hindi niya ito aaminin, at walang magagawa si Amara nang walang ebidensya. Wala siyang pakialam kung tawagin niya itong scam, pero natatakot siyang malaman ni Melissa ang totoo.
Kung nangyari iyon, gagawin niya ang lahat ng ito nang walang kabuluhan. Gagawin itong galit si Polong sa bahay mo, at hindi ito sulit. Naramdaman ni Polong na may hindi tama matapos marinig ang kakaibang mga salita ni Terence. Naging berde ang kanyang mukha habang pinagmamasdan ang paglukso ng tawag sa kanyang mga braso at ulitin ang sinabi nito kay Terence. Pagkatapos noon, nang marinig niyang dinala ni Terence ang kantang Amara sa himpilan ng pulisya, alam ni Polong na ang mga bagay-bagay ay hindi na maaayos. Kung pumunta ang babae sa istasyon ng pulis at sinabi sa kanila ang tungkol kay Blondie, masisira ang impresyon ni Melissa sa kanya. Si Polong at Pancho di ba? Bakit ka nagmamadaling umalis? Hindi pa dumarating ang mga ulam mo. Bakit hindi mo kami samahan at kumain? Tinawag ni Terence sina Polong at Pancho. Alam na ni Terence ang kanilang plano, siya ay isang Earth-class mid-face pick, pagkatapos ng lahat, at binigyan niya ng higit na pansin sina Polong at Pancho, lalo na kapag sila ay kumikilos ng palihim. Mukhang wala silang magandang ginawa. Tila nakita ng mga taong ito na nalantad ang bagay na iyon at gusto nang umalis. Hindi alam ni Melissa na nandoon si Polong kanina, kaya medyo natarante siya nang makita niyang tumayo ang dalawa para umalis. Blondie, don't go. Di ba sabi mo walang panganib? Bakit may mga pulis dito? Nang makita ng delinkwenteng aalis na ang dilaw na buhok na binatilyo at ang iba pa, halatang gusto na nila itong iwan. Kaya naman, agad siyang naging balisa. Sa oras na ito, wala na siyang pakialam sa anumang bagay at mabilis na humingi ng tulong. Sino ka? Hindi kita kilala. Nang marinig ng madilaw-dilaw na tulisan ang tawag sa kanya ng babaeng delinquent ay agad niya itong itinanggi. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na pumasok at kausapin si Terence? Nang makita ng babaeng delinquent na tinalikuran siya ng Blondie ay agad itong nabalisa. Don't talk nonsense. Kailan ba kita hinanap? Are you crazy? Ngumuso ang lalaking dilaw ang buhok. Brother Kang, young master you, ignore her. This little girl is sick. Miss Police, I want to report him. Yung yellow-haired guy, he told me to frame Terence, don't arrest me. Nagpapanik ang dalaga habang lumingon kay Amara. Siya ang may pukana nito. Huwag mo akong arestuhin, hulihin mo siya. F***sick, may problema ba sayo? Kumunat ang noo ng lalaking dilaw ang buhok. Kakain lang ako at may nakasalubong akong psychopath. Kuya Kang, young master you, I'm sorry. Bagamat sinabi ng lalaking may dilaw na buhok na wala itong kinalaman sa kanya, hindi naman bobo ang mga taong naroroon, lalo na si Melissa. Tiningnan niya si Polong at ang iba pa nang walang magawa. Malamang na ginagawa ito ni Polong para saktan ang damdamin ni Terence at bigwan siya. Mas naging alerto si Melissa ngayon bakit napakasama ni Polong. Kailangan niyang gumamit ng ibang pamamaraan sa susunod, at ayaw ni Melissa na saktan si Terence, tila kailangan niyang iwasan ang kanyang distansya mula sa kanya. Si Polong, Pancho, ang dilaw na buhok, at kulay ube ang buhok ay mabilis na umalis sa restaurant, hindi nang ahas na magsalita ng isa pang salita kay Terence. 2,429. Nakangiti si Terence habang pinapanood silang umalis. Si Amara ay wala ring magawa. Kung tutuusin, hindi niya kayang hulihin ng direkta ang Hidden House You people. Kahit ang dilaw na buhok ay walang ebidensya. Gayunpaman, naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Terence. Kapag nalantad ang bagay, makakamit nila ang kanilang layunin. Pulis ate, pasensya na. Ito yung $1,000 na binigay sa akin ni Blonde. Ayoko na. Napatulala ang babaeng delinquent nang makitang umalis si Blonde at ang iba pa. Alam niya na siya ay inabandona. Kalimutan mo na, pwede ka nang umalis. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay, sinabihan ng babae na umalis. Kung tutuusin, nalantad na ang buong bagay, at hindi na mahalaga kung nahuli siya o hindi. Ang pangunahing layunin ni Amara ay turuan siya, at kailangan pa rin siyang bigyan ni Terence ng chi gathering pill, mamaya wala siyang oras para imbestigahan ang babae. Ay! Pwede na ba talaga akong umalis? Ang batang babaeng delinquent ay agad na nagulat. Dapat umalis ka na.
Huwag kang masanay sa iba sa maliliit na benepisyo sa susunod. Tumango si Amara, hindi siya makikialam kung walang sasabihin si Terence, ang biktima. Salamat, salamat. Hindi na mauulit. Ang mga taong iyon ay hindi mukhang mabubuting tao. Ang delinquent ay nagpasalamat ng husto sa kanya at nagmura sa Blondie at sa iba pa bago maingat na umalis. Walang magawang ngumiti si Terence sa dulo ng komedya. Kuya Linford, tama bang nakapulupot si Tiger at nahanap ng iba ang taong ito? Tanong ni Wilfred. Yung polong na yon, fiancé daw siya ni Melissa. Malamang ayaw niya sa akin at naghahanap siya ng gulo. Sabi ni Terence. Ah, Melissa, fiancé mo ba yan? Medyo nagulat si Wilfred. Kumunat ang noo ni Melissa, hindi inaasahan na ibubunyag ni Terence ang pagkakakilanlan niya at ni Polong. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, imposibleng itago ito. Kahit hindi niya sabihin, gagawin ni Polong. Hindi ba ito ang unang araw na dumating siya upang maghanap ng gulo? Desisyon ito ng pamilya. Ang ibig sabihin ng mga salita ni Melissa ay kinikilala niya ang relasyon nila ni Polong. Ah, totoo naman. Joanne tumingin kay Melissa na gulat na gulat. Then you and Terence. Sabi ko sa'yo, magkaibigan lang kami ni Terence. Ayaw magsalita ni Melissa at binago ang topic, sige, huwag na nating pag-usapan ito. Kahit napapakasalan ko si Polong sa hinaharap, iyon ay pagkatapos kong magtapos sa universidad. Wala siyang karapatang panghimasukan ang buhay ko noong mga araw ng universidad. Tumingin siya kay Melissa at pagkatapos ay kay Terence, malalim ang iniisip. Si Wilfred, na mas tapat, ay hindi napigil ang mapabuntong hininga, Melissa, hindi ba natin masisira ang pakikipag-ugnayan? Magkakasundo kayo ni Kuya Linford. Hehe. Pakiramdam ni Melissa ay walang magawa, may mga bagay na hindi niya maipaliwanag, at maaari lamang niyang ilagay sa harapan. Desisyon ng pamilya yan. Wala akong magagawa. O di ba, Wilfred, pwede mo bang tawagan si Terence boss? Lagi kang Kuya Linford, at hindi ako sanay. Hindi ka babae, no? Sa wakas ay tinanong ni Jimboy ang tanong sa kanyang puso. Sa tingin mo gusto ko? Ang lolo ko ay tinawag na Boss Bale, at ang ilang mga matandang kaibigan ay tinatawag siyang boss. Ako si Boss Terence, hindi ba't ganoon din? Walang magawang sabi ni Wilfred. Nakikita ko, totoo iyon. Tumango si Jimboy. Nakahinga ng maluwag si Melissa. Mahusay na binago ni Jimboy ang paksa. Tumingin si Terence kay Melissa, mukhang hindi siya nagsasalita ng totoo. Hindi pa niya binanggit si Polong noong naging matalik sila noon, at hindi man lang niya ito naalala. Hindi siya maghuhubad sa harap niya kung gagawin niya iyon. Ngunit ngayon, ginagamit niya si Polong bilang kapalit. Mukhang hindi niya ito gusto, ngunit bakit niya ito ginagawa para sa kanya? At nagkataon na nasa klase si Polong isang araw pagkatapos ng pag-amin ni Terence ano ang kwento sa likod nito. Mukhang hindi makatutuhanang makakuha ng sagot mula kay Melissa, kaya kailangan niyang maghanap ng pagkakataon para magtanong. Hindi naging kaaya-aya ang pagkain dahil sa nangyari kanina, at hindi rin sila nagtagal pagkatapos kumain. Pinabalik ni Terence ang mga babae sa paaralan bago pinauwi sina Jenny at Amara. Hinihabol mo si Melissa. Si Amara ay isang kriminal na investigador, pagkatapos ng lahat, at masasabi niya na sina Terence, Melissa, at Polong ay may relasyong love triangle. Sa tanong ni Wilfred, halos totoo. Oo. Tumango si Terence, hindi itinanggi, hindi na kailangang itago ito. Alam ng maraming tao na umamin siya kay Melissa. Hindi mo ba kayang isaalang-alang ang ibang tao? Halimbawa, isang magandang babae na maaari mong kabit ng hindi hinahabol. Medyo naiinis na tanong ni Amara. Ibig mong sabihin Yasi? Tanong ni Terence. Babae na tanga. Mahinang sabi ni Amara. Tumalo ng puso ni Terence nang walang dahilan. Lumingon siya at nakita ang kantang pulang-pula ang mukha ni Amara, at mukha itong batang babae. Kung may hindi nakakakilala sa kanya ng lubusan, iisipin nilang ang kantang Amara ay isang babae mula sa isang hamak na pamilya.
Sa katunayan, matagal na mula noong ipinakita ni Amara ang panig niya kay Terence. Matagal nang hindi tinawag ni Terence ang kanyang hanggal na babae, at bagaman ang Amara ay mukhang mas formal at kilalang kilala, naramdaman ni Amara na lokong babae at Miss Braindead lamang ang mga palayaw na gustong tawagan ng mga magkasintahan. May mali ba sa kanya? Naiisip ni Amara ang tanong na ito minsan kapag tinawag niya ang kanyang sarili na lokong babae, ipinaramdam nito sa kanya na siya ang eksklusibong bagay ni Terence, at napakasarap sa pakiramdam. Awkward na umubo si Terence habang nakatingin kay Jenny, na nagdodrawing sa kanyang tablet. Hindi ba't dalawa lang tayong magnanakaw? Ikaw na mismo nagsabi. I'm counting on you. Tuwang-tuwa si Amara nang marinig ni Terence na ikumpara siya sa isang mag-asawa. Alam niyang dahilan lang iyon, pero hindi niya ito pinansin. Hindi ka pa ba naninindigan ngayon? Kailan pa kita iniwan? Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Totoo iyon. Naisip ito ni Amara, totoo na palaging iniisip siya ni Terence kapag may nangyaring maganda, ngunit ang kanilang relasyon ay palaging maligamgam, at hindi na sila makalusot pa. Nakahanda na si Amara para sa dual practitioning, ngunit sino ang nakakaalam na bibigyan siya ni Terence ng solo practition? Terence bro, uuwi na si Jenny. Tila hindi narinig ni Jenny si Terence at kinanta ang pag-uusap ni Amara. Bumaba siya ng kotse at kumaway kay Terence. Pwede ka muna. Tumango si Terence, medyo nalilito. Si Jenny ay isang kakaibang babae, hindi siya nagseselos kapag nagustuhan niya ito, ngunit kapag hindi niya ito gusto, ibinahagi lang niya ang lahat ng magagandang bagay at teorya sa kanya. 2,430. Ang background ni Jenny ay lalong nagpa-curious kay Terence. Bulong niya sa sarili bago bumaling sa kantang Amara, tulungan mo akong imbestigahan ang pagkakakilanlan at pamilya ni Jenny. Sige, sabi niya. Mas madali para kay Amara na imbestigahan ito, ngunit sinabi pa rin niya, ngunit kung siya ay mula sa isang noble house, tagong bahay, o mas mataas pa, hindi ko malalaman. Masasabi mo rin na hindi siya ordinaryo. Tanong ni Terence, nagulat. Hindi mo ako kailangan mag-imbestiga sa mga ordinaryong tao. Nakangiting sabi ni Amara. Totoo iyon. Tumango si Terence at pumasok sa bilya kasama si Amara. Ito ba ang bago mong tahanan? Ni minsan ay hindi pa ako nakakapunta rito. Sabi ni Amara habang nagtataka siyang nakatingin sa bagong bahay ni Terence. Sobrang inggit ako kina Cheryl at Yasi. Nakangiti lang si Terence ng mapait bilang tugon sa mga salita ni Amara. Hindi niya alam kung naiingit ba siya kay Cheryl at Yasi na nakatira sa ganoon kalaking bilya, o naiinggit siya sa pagtira nito sa kanila. Sige, nasaan ang maliit na chi gathering peel? Nakita ni Amara ang awkwardness ni Terence at hindi niya pinahirapan ang mga bagay-bagay. Ang pag-ibig ay kailangang gawin ng hakbang-hakbang. Hindi naman siya makakain ng mataba ng isang beses, di ba? Nainggit si Amara kay Melissa, kaklase at deskmate din siya ni Terence. Ang dalawa ay walang gaanong pakikipag-ugnayan bago ang kolehiyo, at sina Terence at Melissa ay hindi rin malapit sa kanya. Ngunit sa loob lamang ng ilang buwan pagkatapos magsimula ang paaralan, malapit na silang maging mag-asawa, at hindi maiwasan ni Amara na mainggit sa kanila. Gayunpaman, walang ganoong kalamangan si Amara. Isang hakbang lang ang nagagawa niya nang walang magawa. Ito ang 3 chi gathering pills, isa para sa iyo, isa para kay Julian, at isa para kay June bro. Ibigay mo na lang sa kanila. Hindi ko sila hahayaang dumating at inumin ito isa-isa. Walang panganib sa pag-inom nito. Maliban sa pagpapalungkot sa iyo ng kaunti, walang side effect. Kumapit ka lang at magiging maayos ka. Sabi ni Terence habang pinapasa niya ang isang maliit na bote ng gamot kay Amara. Okay. Kinuha ni Amara ang bote, nakaramdam ng kasiyahan at pagkabigo. Kung ito ay sa nakaraan, siya ay magiging napakasaya na makakuha ng isang maliit na chi gathering pill upang tulungan siyang makapasok sa Earth class. Ang Earth class ay isang antas ng lakas na hindi niya pinangarap. Ngunit ngayon, ang kanyang isip ay kay Terence.
Binigay sa kanya ni Terence ang bote ng gamot sa sandaling dumating siya, hindi ba ibig sabihin noon ay kailangan na niyang umalis kapag nainom niya ito? Nagdilim ang mukha ni Amara sa naisip. Anong problema? Ramdam ni Terence ang pagkabigo ni Amara. Wala lang, babalik muna ako. Hindi pa tapos ang kaso ng kidnapping, may gagawin pa ako. Ayaw ni Amara na ilagay si Terence sa mahirap na posisyon, kaya naghanda siyang umalis muna. Masasabi ni Terence na medyo hindi interesado si Amara, at naunawaan niya kung bakit siya nagkaganito pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali. Hindi niya talaga inisip ang kanilang relasyon noon pa man. Hindi naman sa hindi niya gusto si Amara, ngunit wala silang maraming pagkakataon na magkasama. Mayroon nga siyang magandang impresyon sa kanya, ngunit walang anumang pagkakataon para sa kanila na paunlarin ang kanilang relasyon, kaya natigil ang kanilang relasyon. Isang kasinungalingan kung tatanggapin kaagad ni Terence si Amara. And then I won't hold you back. Little silly girl, ang daming nangyari kamakailan. Ilang araw na lang, kailangan kong sumali sa trial. Pagbalik ko, hahanapin kita para sa isang gathering. Sabi ni Terence. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Amara matapos marinig ang mga salita ni Terence, parang may malasakit pa rin sa kanya si Terence. Bagamat wala pa sila sa yugtong iyon, may pag-asa pa rin. Naging masaya na naman siya. Napagtanto niya na noong kasama niya si Terence, para siyang isang maliit na utu-uto na babae, dahil siya ay talagang nakaramdam ng kaunting kalokohan. Matapos paalisin si Amara, pumunta si Terence sa likod bahay, handang subukan ang ika-6 at ika-7 anyo. Isa na siyang Earth Class late phase peak ngayon, kaya dapat ay magagamit niya ang ika-6 o kahit ika-7 anyo. At kung magagamit niya ang pang-6 at ika-7 anyo ng ligaw na apoy na 8 trigram bomb, ito ay makalangit din. Ito ay katumbas ng Sky Class early phase o kahit Sky Class early phase peak martial skill. Kaka-break niya lang kahapon, at sa insidente ni Yasi, wala siya sa mood na pag-aralan ang skill. Ngayon na mayroon siyang ilang libreng oras, natural na nagsimula siyang magtrabaho dito. Sinimulan ni Terence na i-channel ang sining ng practitioner ng feast ng mabangis na apoy. Ito ay isang kasanayang pinagkakatiwalaan ni Terence. Bagamat mayroon siyang mas malakas na apoy na bagwa palm na paparating, si Terence ay hindi pa rin sumuko sa napakalaking apoy na kamao. Ito ang kanyang pundasyon. Kung wala ang ika-6 at ika-7 anyo ng Wildfire Feast, paano mabubuo ang pinagsamang ika-6 at ika-7 anyo ng Wildfire na 8 trigrams palm? Tungkol naman sa kuko ng langit at lupa ni Oliver, hindi binalak ni Terence na ipagpatuloy ang pagsasanay nito. Ang bagay na iyon ay hindi masyadong malakas, at ito ay epektibo lamang sa Oliver. Si Oliver ay patay na, kaya walang saysay si Terence na magsanay nito. Wildfire Feast, pang-6 na galaw. Sinundan ni Terence ang pamamaraan ng ika-6 na estilo ng Wildfire Feast at madaling ginamit ito. Ito ay isang tagumpay sa unang pagsubok. Gayunpaman, si Terence ay hindi nasiyahan sa ika-6 na estilo dahil ito ay nasa kanyang inaasahan. Kung ang isang Earth Class mid-phase ay maaaring gumamit ng 5th move, kung gayon kung ang Earth Class mid-phase peak ay hindi magagamit ang 6th move, kung gayon sila ay talagang mahuhuli. Ang pangunahing layunin ngayon ni Terence ay gamitin ang ika-7 anyo ng Wildfire Feast. Kung magagamit niya ang ika-7 anyo, magagamit niya ang ika-7 anyo ng mabangis na apoy na bagwa palm. Kaya pagkatapos gamitin ang 6th form, hindi tumigil si Terence at nagpatuloy sa paggamit ng ika-7 anyo ng sabay-sabay. Ika-7 galaw ng Wildfire Feast. Ngunit nakalulungkot, kahit na ginamit ni Terence ang sining ng ika-7 estilo ng practitioner, at ang paraan ng pag-activate ay pareho sa ika-7 estilo, siya ay natigil sa sandali ng paglaya at nabigo. Ang ika-7 estilo ng Wildfire Feast ay hindi nagtagumpay. Umiling si Terence, ngunit hindi siya nasaraan ng loob. Pagkatapos ng lahat, para sa iba pang mga practitioner, nakakamangha na gumamit ng bagong kasanayan sa loob ng 10 pagsubok. Ang mga nabigo ng 1 o 2 beses at nagtagumpay ay mga henyo sa mga henyo. Si Terence, sa kabilang banda, ay 1 beses lang nabigo.
Nagkaroon siya ng katulad na sitwasyon noon, kaya pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, muli niyang na-activate ang ikapitong anyo ng Wildfire Feast. Ikapitong galaw ng Wildfire Feast. Sigaw ulit ni Terence. Sa pagkabigo ni Terence, hindi gumana ang activation sa pagkakataong ito. Isa siyang genyo sa martial arts, ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay sa pagkakataong ito. Sayang naman. Napabuntong hininga si Terence at sumimangot, ngunit hindi siya sumuko. Pagkatapos ng dalawang nabigong pagtatangka, walang pagpipilian si Terence kundi gamitin ang kanyang lumang paraan at magsimula sa unang kamao. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.